Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Biyernes, June 12, 2025. Happy Independence Day 2026, sorry. Dahil ako nagkakamali sa taon. Happy Independence Day po sa ating lahat. And of course, this is a special episode because we are recording this. Pero same day po itong recording natin. And ngayong pinapanood nyo na po ito, gabi na po. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ito kasi marami nagtatanong, napansin ko online, no? Patungkol po rito sa balita. Galing po diyan sa Sandigan Bayan. Ito po yung ating anti-graft court. Ang mga headlines po sinasabi, Sandigan Bayan dismisses remaining claims in Marcos for future case. Okay, ang gusto ko pa pag-usapan dito, what does this recent resolution by this anti-graft court actually mean? Ibig sabihin ba tapos na yung paghahabol dito sa mga nalalabi pang nakaw na yaman ng pamilya Marcos? And of course, ang isang logical na suspicion dito, ganun-ganun ba yun? Dahil nakabalik na sa kapangyarihan yung mga Marcos, hindi na mahahabol itong mga natitira pang ill-gotten wealth ng kanilang pamilya at ng kanilang mga crony. So ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi at ang makakausap po natin, dati po siyang commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Ito po yung body that was tasked to go after precisely this task, to do this task. Habulin o muling mabawi yung mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. I'd like to welcome again to our program si Attorney Ruben Carranza. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi din, Christian. And before anything else, happy Independence Day to all my fellow Filipinos. And congratulations din sa iyo for the award that you received. It's very well deserved. Nako, salamat po, sir. Okay. Pag-usapan po natin ito, no, yung latest resolution ng Sandigan Bayan. What does this actually mean? At ibig sabihin ba nito, tapos na yung paghahabol dun sa mga nalalabi pang nakaw na yaman ng pamilya Marcos? Hindi pa tapos dahil kahit sinabi ng Sandigan Bayan dun sa dulo ng resolution ng dito sa case, civil case 141, na dinidismiss niya yung kaso with respect to all other assets that are not subject to previous judgments. No? May mga nakaraang mga desisyon na nakapagbawi ng mga iba't ibang arian ng mga Marcos, hindi nangangahulugan na wala ng paraan para bawiin ang mga nakaw na yaman na hindi kasama dun sa mga nabawi na dati. Unang-una, nasa saligang batas ng Pilipinas na walang deadline, walang katapusan ang paghahabol ng ill-gotten wealth. No? Siniguro yan ng mga sumulat ng saligang batas ng Pilipinas noong 1986 na walang prescriptive period, walang statute of limitations. No? It can go on kahit na magkaapo yung mga anak ni Marcos Jr., yung mga apo niya pwede pang habulin for their ill-gotten wealth. No? Pangalawa, sinabi rin ng Sandigan Bayan dito na hindi kasi isang paraan lang ang pagbawi ng ill-gotten wealth ng mga Marcos sa ilalim ng batas na nagtayo ng PCGG. No? So itong kasong ito, it's called forfeiture under Republic Act 1379. Yung batas na yan, 1955 pa inilabas. No? Ang irony dyan, yung batas na ito, si Ferdinand Marcos Sr., isa sa mga sponsor ng congressman pa siya. So hindi lang ito yung only way, no, to recover ill-gotten wealth. No? Ill-gotten wealth can be recovered simply by filing an asset recovery case. Pangalawa, pwede ring money laundering at iba pang mga paraan. Importante lang siguro tandaan ng mga nakikinig na may 4 na kaso na binanggit mismo dito sa resolution na ito na sinasabi ng Sandigan Bayan na nabawi na dito sa 4 na kaso ito ang 4 na klaseng ari-arian ng mga Marcos. No? Ano itong 4 na to? Number 1, yung Swiss bank accounts nila. Noong 2003, nabawi. Nasa PCGG ako noon. Kasama ako sa naglitis ng kasong ito mula sa Sandigan Bayan hanggang sa Korte Suprema. $680 million ang nabawi.
Number two, mga alahas, no? Jewelry collections ni Imelda Marcos na bawi ng 2017. Pangatlo, yung isang account na ang tawag ay Arelma. Yes. Yun ang pangalan ng bank account na nanggaling pa sa Switzerland, napunta sa Panama, napunta sa New York. Ang halaga niyan siguro ngayon is about 60, maybe even $70 million, depende sa taas at baba ng dolyares. Nabawi na rin yan. And then, pang-apat, mga paintings, no? Mamahaling mga paintings na may ruling ang Sandigan Bayan na ill-gotten wealth din. Tapos ngayon, naka-pending sa Philippine Supreme Court. So sabi ng Sandigan Bayan dito sa resolution nila, nabawi na yan. Ang tanong niya sa PCGG, meron ba kayong gustong ebidensyang ilabas para dito pa sa iba't ibang mga ari-arian na nakalista dito sa petition ng Civil Case 141. Kung babasahin nila yung 141, there's about 17 other types of assets na nakalista dyan. No? Yan ang malaking tanong lang. Bakit sasabihin ng PCGG na hindi na nila hahabulin itong 17 pang iba't ibang mga ari-arian na nakaw na yaman din ng mga Marcos? Yun nga precisely yung tanong, no? What do you think? Kasi I remember in our previous discussions po, nabanggit niyo yung realistic or yung situation in terms of the hunt for the Marcos ill-gotten wealth. Diba? Yung kawalan ng mga original documents, mga nakamatayan na ng mga testigo na pwede. Ganun pa rin po ba yung sitwasyon ngayon? Kaya ang hirap habulin ng mga nalalabi pang nakaw na yaman. Ang context kasi nung discussion natin na yon, dahil itong Sandigan Bayan nagdi-dismiss ng mga kaso na final ng PCGG nung araw based on the argument na walang originals. Wala naman talagang original dahil tinago ng mga Marcos. No? Pangalawa, ang konteksto nun, yung kasong mga dinidismiss niya, ito yung recovery of ill-gotten wealth cases. Ang kaibahan nitong kasong ito, 141, Civil Case 141, this is a forfeiture case. Ibig sabihin ng forfeiture sa batas na RA 1379, yung ari-arian ng kinasuhan, halimbawa ang Marcos family, Imelda at Ferdinand Marcos, ay napakalaking diferensya dun sa lehitimo nilang sweldo bilang presidente at bilang governor ng Metro Manila in the case of Imelda Marcos. So sa forfeiture case, hindi mo kailangan ng ebidensya kung paano nila ninakaw yung mga ninakaw nila. Kailangan mo lang ipakita na ang laki ng disparity, no? Ang laki ng kaibahan dun sa sinasabi nilang ari-arian nila versus yung legal nila na sweldo. And dito sa kasong ito, malaki talaga ang diferensya. Okay. I remember, di ba, ang legal income nila, pag pinagsama, a little over $300,000. Less than $100,000. Okay. So, ang presumption sa batas natin, yung mga ari-arian nila na meron sila na higit doon sa kanilang legal income, ill-gotten wealth. Tama po? Tama. At okay. So, go sige, ahead. Go ahead, sir. Sige. So the next logical question is, bakit ihinto yung paghahabol pa doon sa iba pang nakaw na yaman dito sa forfeiture case na ito? Kung wala tayong malisya, no? Kung iisipin natin na acting in good faith yung kasalukuyang PCGG, sabihin na lang natin na katamaran ito. Pero kung iisipin natin na tinuro sila, no, nag-point sa kanila, isipin mo yan, yung PCGG was created specifically to go after the Marcos family, but the person who appointed them is a Marcos. So I would not say that they are not motivated by the intent to protect the Marcoses once and for all. Kasama kasi ito din siguro, konektado ito dun sa tax liability rin ng mga Marcos. No? Ang laki ng tax liability, 200 billion pesos. Kung sasabihin ng Sandigan Bayan na wala na hinahabol na ill-gotten wealth ang PCGG, posible ang mga Marcos, ang next move nila, sasabihin nila, paparecompute nila sa Bureau of Internal Revenue yung ill-gotten wealth na ng mga Marcos na dapat magbayad ng buwis yung estado, no? Yung estate ni Marcos. Now, I really don't know where that is right now with the BIR, but taxable kasi yan eh. But ang tax liability na yan, tapos na sana yan eh. Meron ng final na ruling. So,
posibleng ginagamit nila ito para isara din yung kasong yon. But in any event, it's wrong to say that this case is over because obviously there are still 17 types of assets, no, na nakalista rito mismo sa desisyon. Hindi inaral na parang makikita naman nila yung number 1 sa listahan nito, ang basehan, affidavit ni Rolando Gapud, who is the accountant of the Marcos family. Siya yung accountant nila nung panahon ng diktador. Nasa Hong Kong yan, buhay pa yan. Nag-execute siya ng sworn statement. No? So, inamin rin dito sa affidavit nito, naka-attach yung ang tinatawag namin sa PCGG na IME list. It's a list made by IME Marcos of assets that they claim. No? So, halimbawa, ipatawag ng PCGG si Aimee Marcos bilang hostile witness. Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw ba ang nagsulat nito? Sabi ni Rolando Gapud, ikaw daw. So, that's the kind of proof that they could have provided. Okay. Ito kasi yung isa pang tanong po, no, sir. Yung 17 remaining assets dito sa forfeiture case na ito, have they been clearly established na sa kanila? Kaya ako po tinatanong yan kasi dito sa estate tax issue, di ba, dinidispute yan ng mga Marcos, sinasabi, paano nyo na-compute yan? Hindi nga sa amin yan. Di ba? So kaya ayaw nilang bayaran kahit meron ng final and executory ruling ang Supreme Court. So dito sa original petition, no, ng Civil Case 141 that was filed in 1990-1991 by the Office of the Solicitor General, si Frank Chavez pa yung Solicitor General nung panahon na yon, binanggit doon na ang computation ng PCGG, ang estimate lang, no, dahil hindi mo naman talaga matitiyak, is about 5 billion ang total ng mga assets na to, $5 billion. So dyan galing yung laging estimate na magkano ba ang hinahabol ng PCGG. It's about 5 billion just from the Marcoses alone. Yung nabawi na 4 na binanggit ko kanina, kung i-adapt mo yun, siguro aabot yun ng mga 2 to 3 billion dollars. No? So you have that balance there. Sa Civil Case 141, kailangan sumagot ni Imelda Marcos at yung 3 anak, si Aimee, si Marcos Jr., si Irene Araneta Marcos, kung ano ang sagot nila sa petisyon. Ang ginawa nila, sinabi nila hindi nila alam kung saan galing ang ganito ang sagot nila, no? I don't know, but those are ours. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, hindi yan tamang answer. No? Ang answer has to refute, has to dispute. Kailangan kumontra dun sa mga aligasyon ng gobyerno. Kaya ang sabi ng Sandigan Bayan, nung inakyat namin yung Swiss Bank's account case dito sa partial, no? Galing sa kaso nito, sabi ng Sandigan Bayan, ineffective yung answer na yan. So, in effect, admission yan. Inamin nyo. So yung nilista namin dito na 1 to 18 minus yung number 18 kasi yung Swiss Bank accounts, inamin na nilang sa kanila. Kaya nga, ang tax liability doon sa estate tax, base din dito. Ito yung nagballoon na 203 billion. Okay, million. Billion. Okay. So ito nga, no? So yung 17 sa kanila to. Yeah. And hindi lang sa kanila, no? May listahan si Aimee doon sa malaking bahagi nito, no? Sabi ni Gapud, si Aimee ang nagbigay sa kanya ng listahan. So, kung ako ang PCGG ngayon, ang gagawin ko, i-execute ko yung decision ng Supreme Court noong 2003 pa. Kasi ang importante doon sa decision na yon, hindi lang kasi yung tungkol sa Swiss Bank accounts. Yun yung kahinaan ng argumento rin ng Office of the Solicitor General. No? Bago ako umalis sa PCGG noong 2004, nagpagawa ako ng motion sa lahat ng kaso na final ng PCGG sa loob ng ilang dekada. Ang motion na pinafile ko, motion for execution of judgment. Ang judgment na tinutukoy ko, yung 2003 Supreme Court decision. Sabi mo nga kanina, sabi ng Supreme Court, ang lehitimo at legal lang na income ng mag-asawang Marcos, $203,000 in 20 years. So anything else above that is ill-gotten. So all you have to do is point to assets, look for them. Karamihan dito mga mga shares of stock. Yung iba dito mga bank accounts.
In fact, yung isang bank account dito sa, ano ba itong bangko na to? May isang bangko dito na binanggit na it's already subject of a separate case, no, na na-identify na ng mga time deposits. So all the PCGG should do is to keep looking for where the assets are and then have them forfeited. No? May forfeiture ruling na noong 2003 pa. Mm-mm. At yung bahagi, kung hindi ako nagkakamali, bahagi ng 2003 ruling, di ba nabawi yung Swiss bank deposits? Right. Bahagi nun, ipinamigay doon sa mga biktima ng martial law. Right, because you will have viewers, sigurado ako magtatanong saan napunta, you know. So, ang madaling sagot dyan, no? Napunta sa tatlong bagay ang mga recovery ng PCGG. Unang-una, pambili ng lupa para sa mga magsasakang walang lupa. Yan yung Agrarian Reform Law. May specific na provision dyan na yung assets recovered by the PCGG will fund the acquisition of land for landless farmers. Number 2, yung COCO levy part ng recovery ng PCGG mapupunta sa mga magsasaka sa Niyugan. No? Yan, kailangan paniguruhin yan ngayon dahil may iba na namang nangyayari dyan. Pangatlo, dahil nagkaroon ng bagong batas that was passed in 2013. Sinulat ko yung draft bill many years earlier pero naging batas siya 2013. Yan yung sinasabi mo na reparations o ayuda para sa mga biktima ng karahasan ng Marcos dictatorship. So $200 million out of the 680 million that was recovered from the Marcos Swiss bank accounts, yun ang ginagamit na reparations fund. So lahat ng mga na-recover so far, merong napupuntahan sa ilalim ng batas. Yung tinutukoy ni attorney yung Human Rights Compensation Recognition and Reparation Act na panahon ng pangalawang Aquino administration. Buti binanggit niyo po yan kasi ang common na disinformation na pinapakalat ng mga loyalista ay ibinulsa raw ng PCGG yung mga assets recovered. Okay, na isang matinding kalokohan. Pero syempre, dun sa mga hindi informed, pwedeng maniwala po. No? Ang problema ko pa, yung pareho, no, yung Marcos loyalists at saka yung mga Duterte supporters are disinforming one another. Yun ang problema. No? They're exchanging lies with each other tapos nag-argue sila based on lying to each other. No? Nakita ko halimbawa, isang Kifi Chu, no, na kinakalat yung post niya na wala dinismiss na lahat ng mga kaso laban sa Marcos, wala nang mababawi mula sa kanila. Pero ang pinost niya yung first page lang at saka last page nitong resolution na to. Hindi niya sinama halimbawa, page 2, ito yung listahan, no? 1 to 17 of the assets still to be recovered. Hindi rin niya sinama yung 4 na assets na kailangan ma-recover. Tapos on the other hand, yun ang mga Marcos loyalists sasabihin, hindi talaga totoo na nagdakaw ang mga Marcos. Tingnan niyo yung headline na yan. Kasi headline lang ang binabasihan, hindi binabasa yung laman ng article, lalo nang hindi binabasa yung resolution ng Sandigan Bayan. No? So, of course, yung PCGG ought to have the responsibility of clarifying all of these matters. But I highly doubt that the people sitting there right now will do anything, will say anything about it. No? Nung nasa PCGG ako, we would hold a press conference whenever a ruling like this comes out and explain it as patiently as possible. Hindi na ginagawa ngayon yan. Final attorney, no? Pag-usapan natin, realistically, mababawi pa ba yung iba pang nakaw na yaman ng mga Marcos? Gayong hindi ganun kadali yung pagbawi nito nung hindi pa sila yung nasa kapangyarihan muli. Again, it's another Marcos sitting in Malacanang. Kahit nandyan pa yung PCGG, hindi pa dinidissolve, what can we expect? Hindi naman talaga madaling magbawi as it is, no, ng mga nakaw na yaman ng mga politikong nangurakot dahil marunong din silang magtago. No? Yung iba, mas marunong kaysa doon sa iba. Yung iba sa Green Hills lang na branch ng bangko nagde-deposito, kaya nabawi ka agad. Iba sa Switzerland. Yung iba sa Switzerland, no, or sa Hong Kong. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi na pwedeng habulin, hindi na pwedeng hanapin. No? Ang importante, tandaan natin na yung PCGG was the first of its kind.
when it was created in 1986, no, wala pang ganung klaseng komisyon na bumabawi ng mga nakaw na yaman ng mga diktador bago itinayo ang PCGG. So trial and error ang nangyari, no? So for maybe 15, 18 years. Nung pumasok kami, nangako si Heidi Yorak, siya yung chairperson ng PCGG nung pumasok ako, na we will do what we can within 2 years. And within 2 years, na-recover namin yung Swiss bank accounts, which tells you it's not impossible, it might be difficult. Now, under a Marcos, you have a different situation dahil siya yung presidente. Under sa kanya, Presidential Commission on Good Government, and he's the president. But that also is an opportunity, no, para sa mga gustong habulin at panagutin ng mga Marcos. Yan ang hindi ko naririnig sa mga, halimbawa, mga Duterte or kay Alan Cayetano. No? Bakit walang imik tungkol sa assets ng mga Marcos na hanggang ngayon tinatago at ayaw na meron namang ruling na pwedeng gamitin, na hanggang flood control lang, para bang sa mga Duterte, parang nagsimula lang maging corrupt ang Marcos nung nag-away sila noong 2023. So hindi pala corrupt ang mga Marcos from 1965 to 2022, no? Lalo na nung kinampanya sila. So it's not hard, Christian, and lalo na ngayon na malakas na yung money laundering anti-money laundering system, no, hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo. Malakas na rin yung asset recovery cooperation procedure, no. Pumirma ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption noong 2003. Kasama ako sa negotiate diyan. Merong obligasyon ng iba't ibang bansa na mag-cooperate, no? So it's not difficult. Kailangan lang ng political will, kailangan lang ipahiya ang mga Marcos. Ipahiya si Ferdinand Marcos Jr., si Amy Marcos, si Irene Marcos, yung mga anak nila, para kailangan sabihin explicitly, clearly, na may desisyon na nagnakaw yung mga magulang ninyo at kayo ngayon ang tumatamasa doon. Kayo ngayon ang nag-i-enjoy doon sa mga ninakaw nila. Ano ang pakiramdam ng mga kumakain, nagbabiyahe, ng nakaw na yaman? Ang isang problema dyan, attorney, isa sa mga pinakamaigting o matinding apologists ng mga Duterte, si ex-human rights lawyer Harry Roque. I remember, in a previous campaign debate, he all but exonerated the Marcoses, di ba? Sinilip daw niya yung mga records, wala naman daw napatunayan. So paano, anong kaipokritohan naman ang ihaharap niya ngayon pag sinabi niyang, magnanakaw yung mga Marcos. Tama yung sinabi ni attorney, no? Hindi naman magic rin na-realize sila, magnanakaw pala yung mga Marcos. Kasi naman yung nagbuklod sa kanila bilang unit team, hindi naman talaga nakabase sa tamang values at saka mga prinsipyo. So, minsan ang problema, attorney, pag mga magnanakaw yung nag-aaway. Hindi mo malaman kung sino ituturo . At saka, yung halimbawa, meron kang Duterte propagandist na sasabihin, hindi na mababawi ang nakaw na yaman ng mga Marcos. But this is the same person who never said anything about that before last week. And this is the same person who still supports Rodrigo Duterte. Sino si Rodrigo Duterte? Siya ang naglibing kay Marcos bilang bayani. So walang karapatan itong mga Duterte supporters to just suddenly become concerned na hindi na mababawi yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos. In the same way, wala rin karapatan itong mga Marcos loyalists to claim na hindi totoo na nagnakaw ang mga Marcos dahil sabi nga na Sandigan Bayan dito, ang dami nang na-recover. No? I would imagine, like I said, at least $3 billion have been recovered out of the estimated 5 billion. Ang siguro tanong ko lang, yung mga hindi Marcos loyalist at hindi Duterte supporters na mga politiko sa Pilipinas at mga aktivista sa Pilipinas, hindi kasi pwedeng lesser evil lang yung hahabulin mo. Kung meron mang lesser evil sa dalawang pamilyang ito. Dahil pareho namang evil . So, I think it's important to not absolve the Marcos family of their sins while you are going after the sins of the Duterte family. Okay, well said. Maraming salamat po, Attorney Ruben Carranza, former PCGG Commissioner, for joining us tonight dito po sa Facts First. Magandang gabi po sa inyo. Salamat, sir. Ayan po si Attorney Ruben Carranza. Ang kinakausap po natin dito sa recovery ng Marcos ill-gotten wealth. Siguro naman, dapat by this time, maliwanag naman sa inyo na
maraming ill-gotten wealth yung mga Marcoses. Ang problema kasi ngayon, namamayani po yung disinformation no? Siyempre, nakabalik sila sa kapangyarihan, medyo humupa yung pagpapanagot. Pero ganda yung sinabi kanina ni Attorney Ruben Carranza, wala naman daw prescriptive period, yung paghahabol dito sa nakaw na yaman ng mga Marcos. Problema lang dito, biglang nagiging nagkakaroon ng napupunta sa moral high horse yung ibang mga DDS na dinidiinan yung ill-gotten wealth issue ng mga Marcos. Yung poon nyo, meron din corruption issue, no? Malaking halaga rin pinag-uusapan. Kaya lahat kayo dapat mapanagot. Yun po importante dyan. Okay? Sige, kita-kita po tayo sa susunod na episode natin dito sa ating Facts First podcast. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo.